mo. Parang ganito. For today's video, pag-uusapan natin kung bakit nahihirapan ang mga graphic designers gumawa ng sarili nilang personal brand. Pero pag client work, okay naman. At kung paano masusolusyonan yung problem na yan. Tara, pag-usapan natin. Cue intro. Naranasan mo na bang gumawa ng sarili mong logo or personal branding pero after 3 days and 2 nights, ganito pa rin ang itsura ng logo mo? Ganito pa rin itsura. Bakit nga ba parang hirap-hirap gumawa ng sarili nating logo pero yung sarili mo naman yung ginagawa mo ng design? May creative freedom ka naman kasi ikaw nga yung client tas ikaw din yung designer. Isa-isahin natin yung mga possible reasons at kung paano masolve ang problem na to. Reason number 1. Gusto ko kasi perfect yung logo ko eh. Siyempre, graphic designer ka. Kaya ang gusto mo, yung logo mo is the greatest, perfect, best logo in the universe. Para naman ma-impress mo ng sobra ang mga potential clients mo all around the world. Mag-overthink ka ngayon, ano pa kaya kulang, ano pa kaya pwedeng gawin para mas gumanda, hanggang sa nagumaga na, ayun, wala ka pa rin natatapos. Ang solusyon dyan ay isipin mo na lang, di naman kailangan maging perfect, no? Kailangan lang maging goods yung logo mo. At siguro okay din na mag-set ka ng deadline para at least alam mo na pagka medyo na-obsess ka na dun sa itsura ng logo design mo. Reason number 2. Mataas na masyado ang standard mo sa graphic design. Siguro 2 to 3 years na yung experience mo sa graphic designer tapos hindi ka na basta-basta nakokontento sa itsura ng design. Tapos pakiramdam mo baka may mas maganda pang version na pwede mong magawa kaya umabot ka na sa 17 versions ng logo design. Solution dyan na naiisip ko ay ipacheck mo rin sa iba yung design mo para alam mo rin kung mukha na bang pang professional graphic designer yung design na nagawa mo. So mahirap din kasi pagka yung mata mo lang yung inaasahan mo or sarili mong preference pag tinitingnan mo yung design mo. Mas okay yung may ibang perspective pa para at least may feedback na nangyayari. Reason number 3, too many options, walang limitations. Masyado maraming style ng logos, masyado maraming example sa Google, di mo alam kung anong type ng logo ang gagawin, kung word mark ba, letter mark, illustrative, emblem, etc. etc. Solution, tanong ko yung identity mo bilang graphic designer. Ikaw ba ay more on mga generalist or halos lahat ng category sa graphic design ay ginagawa mo? Pag ganyan, baka mas okay sa'yo yung letter mark or yung mga symbols. So parang yung logo ko, no? Pinagdikit ko lang yung E tsaka letter M. Tapos yun, simple-simple lang, okay na. Kung ikaw naman may specialty ka or meron ka unique na skill or unique na style, mas okay kung hahanap ka ng way kung paano mo may papakita yun dun sa logo design mo. Halimbawa, si Alan Reyes, si Boy Mecha, ayan, makita nyo naman yung logo niya ay syempre, mecha din yung itsura niya. Kasi yun na yung identity niya as a designer. Kung halimbawa, ang forte mo naman ay lettering, syempre, kailangan meron kang magandang logo na merong initials mo or kahit yung buong pangalan mo, pwede rin. Basta't magandang symbol yung nabubuo. Alam nyo na yun. So yun, kumbaga ina-narrow down mo lang din para hindi masyado maraming options at hindi ka na-overwhelm tapos wala ka natatapos. Reason number 4, ito isa sa mga misconceptions about graphic design or more specifically about logo design. Gusto mo, ilalagay mo lahat ng mga meanings at mga services mo dyan sa logo design mo. Nakakita ka na ba ng mga logos na ganito? Yung parang mga pen tool? Yan. Mas gawin yan ng mga beginner sa graphic design dahil wala silang idea kung paano ba yung personal branding pag graphic designer ka. Guys, ang purpose ng logo ay to identify, hindi to explain ng mga services. Yung mga ganitong klaseng logo kasi guys, hindi na siya professional, baduy na, masyado ng obvious. Pero syempre, nasa inyo pa rin yan. Kayo, kung kaya nyo gumawa talaga ng logo na may pen tool or anything na nagsisimbolize ng graphic design, syempre, hindi ko naman kayo pipigilan. Diba? Kumbaga, I give you my blessing. May way pa rin naman para ma-incorporate nyo yung mga symbols na yan. Pero syempre, gagawin nyo siya in a very creative way. No? So, ang solution dyan sa number 4 ay keep it simple, people. Create a logo na mas mabilis ma-identify ng tao. So, sabi nga sa Google, a logo serves as a visual symbol or signature that is immediately recognizable and helps to distinguish the brand from competitors. Reason number 5,
walang deadline, wala ding bayad. At dahil nga sarili mong logo yan, walang deadline at wala ding bayad. So, kailangan mo pang magantay ng inspiration at motivation para tapusin yung logo mo. Kaya lang, ang problema, nahirapan ka makakuha ng client kasi nga, hindi pa maayos yung personal branding mo sa graphic designer. Kaya anong solusyon? Tapusin mo na yung logo mo or yung personal branding mo para may bayad ka na sa next project mo. Diba? So, ayan nga yung mga possible reasons kung bakit nahirapan kang gumawa ng logo mo at bakit pangit pa rin ang itsura niyan. So, base lang naman lahat yan sa sarili kong opinion. Kaya kung ikaw ay may opinion din, well, i-comment mo na dyan sa baba. At yun lang naman para sa video na yan. Sana may natutunan kayo kahit paano. Like mo naman para medyo i-recommend naman tayo ng YouTube at para mas galaan naman akong gumawa ng mga ganitong content. So, comment ka na rin kung medyo nakarelate ka sa mga pinagsasabi ko dyan sa video na yan. At kung medyo sinisipag ka, share mo na din sa iyong mga tropa peeps. Check it out mo na rin ang aming mga books, aming mga shirts, cups, at iba pa sa shopee.ph/monkeyc MNKYSEE. Meron din kaming mga online courses, mga recording at mga live training sa aming Facebook page na Monkeyc Graphic Design Academy. Check it out mo din yan. Siyempre meron din kaming TikTok at Instagram. Thank you for watching at follow for more graphic design tips and videos and tutorials. Cue outro.